Ito na guys yung sabi ko sa inyo na kukondisyon na lang natin. So okay na, kapalitan na natin ang gauge, tapos na ayos na natin yung barrel. So dito naman tayo iaayos na natin yung para wala siyang kasingaw-singaw, kasi nitong nakaraan napansin ko ilang araw nagbawas siya, pero meron pa rin namang hangin. Pag kinalabit mo yan, puputok pa rin. Kasi ginamit na natin ang ginamit, tinesting na tinesting. Nilagyan na natin ang tornilyo ilalim, pinalitan natin ang netong regulator. So dito ngayon ginawa natin ang tornilyo to. So ngayon kakalasin natin. Ayan. Tapos inayos natin yung bat. Naghukay tayo ng panibagong hukay. Ayan, para maiayos siya. Ayan, kaya makikita nyo pantay na kalubog na siya ng maayos. So itong tornilyo na to, hindi naman natin masyadong hinigpitan kasi yung okay naman yung pagka fit niya, paglapat niya okay na siya, matibay na. Ang ano na sa kanya is yung maggagalaw, huwag mabubulot kagaya nung dati. So ito na rin yung yun na rin yung tornilyo ginamit natin, yung stock niya, kaya lang itinanim natin sa ilalim, itinanim natin sa receiver para doon na siya. So dito baka palalakihin ko pa ito ng konti yung kanyang pihitan na screw, kasi hindi kaya kasi screw ko. Yan. So ito na. Ito siya. So yan. Ito yung stock yung ginawa natin dyan. Inayos natin yung mga paglulubugan dito sa kabila, hindi na tayo nagbawas. Ito lang, dinagdagan natin yung pinakaloob. Mabuti nakakita ako ng talim natin doon. Ito nga pala, babawasan ko rin ng konti. Ako na yung magbabawas para hindi masyado. May laman pa yan, no? So yan. So papalitan natin lahat. Kakalasin ko ulit itong barrel niya para mabunot natin to, tapos papalitan natin lahat. Palitan natin lahat yung o-ring niya. So, nabunot na tapos ang tornilyo. Ito yun, yung tinanim natin na tingnan natin kukulunin niya. Bunutin na lang natin yan. Kita nyo na, madali na lang. Tapos nasira yung regulator niya dahil doon sa pagpipaminit, bunutin talaga. Tayo kasi ininitan pa natin, kailangan careful tayo ng pag-init kasi hindi pwedeng masyado mahinitan to, baka magbago ang texture ng bakal. Ito, papalitan natin ang o-ring yan, kabilaan, kasi flat na, para sure tayo na wala singaw dito. And then yung receiver, ito, papalitan na rin natin yung puno. Ayan, iba na yung korte nung. So meron tayo dito, ito malaki green pa, para to dito tingnan natin kung kasya. Kailangan kasi kasya lang yan.
So yun, okay naman, naiipit naman. Hindi ito na lang dito sa leeg yan, no? So ganito na lang. Ito na lang, since wala tayong ganong kaliit at dapat yan ay naka-stay, so ito na lang. Ikakalasin natin kasama yung, kasi ito lang naman ang nagdadala ng hangin yan sa receiver itong o-ring dito, ayan, kukunin natin yan para mapalitan. So ayan, di ba? Pasensya na kayo at medyo ano talaga tayo pag ganong gamit, madalang kasi. Ayan, yan, spring ng kanyang, kailangan ingatan niya na huwag madumihan, saka dapat straight yan. So itong o-ring na to, papalitan din natin to. Yan. Pero tingin ko bago naman siya, pero manigurado na tayo. Papalitan natin. So ito siya. Yan, mas mataba. Mas maliit nga lang. Pero ano yan, tama-tama. Baka nga sobra to eh. Kasi sa akin, mga gawa ko, hindi tayo gumagamit ng masyadong matatabang o-ring. Naiiwasan natin yun kasi mas prone kasi pag laki ng ano ng rubber part, prone siya sa singaw. O tingnan nyo, pasok din kahit mataba na siya. O tama-tama siya, maiipit siya doon. So gagamitan natin ngayon nito ulit. Ay, wala pa pala yung ating ano, sorry. Yung firing pin natin, iayos din natin bago siya. So talagang makakasiguro tayo, wala na kasingaw-singaw ito. Yan. So make sure na makinis. Ganda, ang laki ng butas, kaya malakas yan. Ito lang, medyo baluktot yung kanyang pasok natin, dapat center yun, diba? So para sure tayo, maglagay tayo ng o-ring dito, yung maliit, para every time na dadaan yung hangin dyan, hindi siya yun, hindi siya makakasingit dito. So yan, kaputulan ko yan ng konti yung firing pin na yan. Lalagay lang natin sa mula dito para ma-estimate natin kung gaano kalaki yung puputulin. So mapipisahin siya ng square dyan kasi sikip siya sa mga tabi. Yung mga tabi ay hindi siya ganun ka. Pero hakab naman, yan, ating pipihitin dito. Gagamitan natin ito para sigurado siya. Wala kasi tayo niyang gamit niyan pang-higpit. So yun, ayun, sigurado naman nakasentro yan. Sigurado naman sentro yan, tsaka matitesting yan, no? So yan, kalitaw dito kasi hindi na yan gagalaw dahil mahigpit talaga yung pagka-alin ko dyan, kaya hindi ko na siya kinagas. Yan.
So dito magpuputol na lang tayo. Pwede na natin ilagay itong barrel. Masyado malaki dito. Pitan lang muna natin yung isa para hindi na siya gagalaw. Yan, since nabawasan natin yung firing pin niya, ikakabit na natin dito para talagyan na natin ang hangin. Medyo mataas. Medyo mataas pa. Oops. Yan, medyo mahirap ikabit no? Kasi sakto-sakto po yan. Parang may tukod pa. Kaya sagad na to. Ang tukod itong ano. Ayan. Since tukod ito, tukod siya. At ibig sabihin kulang sa higpit. Yun. So hinigpitan natin ng konti pa. Hinipit pa maigi yung o-ring. So yun yung gusto niya. Ayun o. Kita nyo? Swak na. So lalagay na natin itong. Ayun o. Kita nyo gitna-gitna siya. Atras pa siguro ng konti. Depende. Yun. Diba? Atras pa ng konti. So ito ay lalagyan na natin ng hangin. Ito yung screw na sinasabi ko sa'yo. Flat screw na hindi pa ganun ka swak na swak. So dapat may screw talaga para dito na mas manipis. Hindi naman kasi kailangan na higpitan maigi. Yun tama lang. Hindi na siya gagalaw. Ayun. Ano lang na baka mahulog, huwag maluwag. Ayan. Pantay na pantay doon sa kanyang. So yan. Meron pang konting kalog. Ating hihigpitan pa. Yan. Gagamitan na natin ang digit. Parang wala na. Wala na.
konti pang kalog pa. Ito pa. Yun. Nahihigpitan pa. Oops, ayaw na. Mayaw na. Tingnan natin yung kung ano ba dito. So, wala na. Wala na rin naman kalog. Yan. So, lalagyan na natin ng hangin. Check ko lang to kung okay na. Yun. Bigla talaga. Ayun, oh. Kita nyo? Sakto-sakto. Ayan, oh. Sakto-sakto yung wiring pin. Pwede pa nga i-atras pa ng konti. So, ayan. Nahanginan na natin. Almost 2,000 yung laman ng main tank. Ito, maliit lang kasi siya. 1,000 yung output natin. So, since maiksi naman yung kanyang barrel, short lang talaga itong air gun na to. Yan, try natin i-ito to. So, yan, di ba? Napansin nyo? Oh. Kahit ganun siya, kung mapapansin nyo, tingnan nyo. Oh, di ba? Malakas siya kahit yung output na is 1,000 lang. Kasi almost, kung mapapansin nyo, hindi na siya madadagdagan pa ng kasi pag kailangan magdagdag ka na ng power ng spring. Pero kung makikita nyo, lumalabas talaga sa kanya sa dulo yung puti na yun, oh, diba layo, mahaba na yung silencer niya pero malayo pa rin yung labas ng hangin. So kung makikita niya, enough na enough yung hangin niya magpalabasin sa barrel yung kanyang nung hanggang sa makaano yung pellet. So testing din natin. Ito yung masyadong ito testing natin itong either measure to o tatry ko siya sa kahoy. Kaya hindi ko lang pakita sa inyo kasi walang patungan yung GoPro natin doon. Pero try ko, titingnan ko. Yan, try natin na testing natin sa doon. Teka sa motor ito na lang. Ayun po yung plywood na yun yung pato. Lagyan natin yan. Bilis sa yun, kita ko bago yun, sariwa. Tingnan natin siya kung gaano siya kalalim doon. So dito siya, ayan, tingnan nyo, wala na, mahina lang siyang pumutok sa haba ng silencer niya, tahimik talaga siya. So tingnan natin kung ano panundot. Ito. Saan ba siya rito? Tingnan na natin, Hindi ko matandaan kung saan siya. Kasi siya sa parting tabi dito ba? Wala na durog na. Kung dito, ito pala.
So malalim din naman siya. Oh. Malalim din siya ang talab niya dito. So lampas na siya sa isang plywood. So, ayan po, at 1,000 output, makikita nyo. Kasi, kung palalakasin pa nila yan, pwede naman, pero dun sa spring na dapat. Dun sa spring na ng hammer na. Para siguradong hindi magkakaroon ng problema dun sa dito. Kasi, sa tingin ko, may possibility na mag-valve lock eh. Malaki rin kasi yung